Kamusta kayo? Alam niyo ba kung anong ginagawa natin? O sige, ano? Nagsisimba! Ano pa? Nag-aaral! Ano pa? Nagdadasal! Ano pa? Pathfinder! Ano pa? Tawa-tawa siya. Masyado siyang masaya. Ganyan dapat laging masaya. Kagaya ni Kuya. Ang pangalan mo? JM? Dian. Wow, Dian. O, sino gagaya ng tawa niya? Tingnan mo tayo nga, pakita mo yung smile mo. Ayan. Dapat laging masaya. Alam niyo kung bakit? Kasi merong kanta, ang malungkutin, umapangin. Pero kung masaya ka, ikaw ay, ano, gaganda at gagwapo. Okay? Ngayon, ang ginagawa natin ay tinatawag na induction. Ano nga? Induction! Yan. Induction ceremony na kung saan kayong mga bata, adventurer mula 8 years old pababa, at mga pathfinders 9 years old hanggang 15 years old, at mga 16 years old pataas na master guide trainees, ay ano? Makakabilang sa isang grupo na grupo kasama ang Panginoon. May alam niyo ba kayong grupo na hindi kasama si Jesus? Ang daming grupo sa paligid eh. Di mo na kung anong mga grupo yun, pero itong grupo na ito, sino kasama natin? Si Lord, si Jesus. Bakit? Ano bang pinag-aaralan niyo tuwing Sabado? Tinasalita ng Diyos, nagpe-pray. Ano pa, kumakanta tungkol kay Jesus. Eh pag ibang grupo, sa school niyo ba, ginagawa niyo sa school? Ano kinakanta nyo sa school? TikTok? Baka kayo nagaganere? Sayo kayo ng sayaw? Oh, hindi TikTok! Dapat tungkol kay Jesus ang pinag-aaralan natin. Kaya mapapalad kayong mga bata. Malungkot lang kasi hindi nyo kasama si mama at papa, no? Asaan sila? Sabi nyo, next time, sabi nyo, mama, papa, sa susunod, sama ikaw. Kasi doon mapapakinig natin yung salita ni Jesus, no? Matututo tayo. Hindi pwedeng nag-aaral lang tayo sa school. Anong natututunan niyo sa school? Anong subject? Math, Science, Filipino, English. May subject ba kayong Bible? Baka values. Bible meron? Wala. Ang subject nyo lang doon, values. Pero anong Bible? Oh, sige mo. Alam ko yan. Alam niyo kung bakit? Ako si Teacher Me. Yes, teacher ako. Alam ko wala kayong Bible subject sa school. Pero kung ikaw ay nag-aaral sa Adventist school, Christian school, meron. Sino nag-aaral sa Adventist school? Yan. Sino nag-aaral sa Christian school? Oh. Kapag kayo ay nag-aaral sa public school, sa ibang school, hindi nag-aaral ng Bible. Eh bakit ganun? Alam niyo ba ang pinaka-importanteng libro? O sige, anong O sige, ano yung lagi niyong binabasa? Araw-araw nagba-Bible kayo? O kaya akala ko, lagi niyong binabasa? Facebook. Minsan lang. Facebook. Nakam. Eh, ang pinaka-importanting libro ay Bible. Kaya lang, lagi natin binabasa araw-araw. Math, Science, Filipino, English, Araling Panlipunan, Mape. Akala ko ba Bible? Eh, bakit hindi yun ang pinag-aaralan natin araw-araw? Bakit tuwing Sabado lang? Kaya ngayon, kapag tuwing Sabado ay nasanay na kayong mag-aral ng salita ng Diyos, gagawin nyo na yung araw-araw. Sinong gusto ng Bible? Yung walang Bible? Paki-record niya, Pastor. Yung mga bata ng gustong Bible, paki-record. Yan.
Alam niyo ba kung magkano ang Bible? O sino may 500? Wala. Ipag-pray natin yung kay Jesus. Lord, close your eyes. Dear God, tulungan niyo po kami na magkaroon ng Bible. Tulungan niyo po kami na mag-ipon para makabili po ng Bible. Para lagi po namin binabasa ang inyong mga salita. Para maramdaman po namin na lagi namin kayong kasama. Na kahit anong pagsubok, na kahit mahirap, ay malalagpasan namin. Dahil kasama namin kayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Wow! Ayan. Kakabili na tayo ng Bible kasi nag-pray na tayo, no? So, mag-iipon na kayo. Pag meron kayong baon sa school, magkano baon sa school? 50, 100. O magkano iipon ninyo? O 20. Kada araw, 20. Pagkaraan ng isang buwan, meron na kayong Bible. Wow! Pag 20, pag 10, siguro mga 2 buwan, meron na kayong Bible. O pag 50 pesos, ilang araw lang yun. Wala pang isang buwan, makakabili ka ng Bible. Sabi nyo kay Mama, nakaipon na ako, meron akong 500. Di kaya kala teacher, sa ating mga teacher, ate at kuya, sabi mo, teacher, ate, kuya, meron na akong 500, gusto ko ng Bible. Para lagi na akong magbabasa. Wow! Gusto niyan? Okay! At ngayon, ito na. Following the light. Sino magaling mag-English? Okay, ano Tagalog niyan? Pagsunod sa liwanag. Nasaan ang liwanag? O sige, tingnan niyo to. Ay, ano yan? Ang dilim! Pigin niyo yung mata niyo. Maliwanag, madilim? Madilim! O, mulat. Anong gusto niyo? Madilim, maliwanag? Maliwanag! Oo, maliwanag. Pag tayo ay pupunta sa isang lugar na gustong-gusto natin, hindi tayo makakapunta kapag madilim. Tama? Pag madilim, nakaganyan lang kayo, gusto niyo pumunta. Saan niyo gusto pumunta? Taiwan, sapa? Thailand, Korea, Hong Kong, abay, ibang bansa. China, Japan, ayan. Okay, lahat. Okay na. Lahat ng gusto niyong puntahan, hindi niyo mapupuntahan kapag madilim. Madilim. So, ano ang kailangan? Liwanag. Tingnan natin. Yan. Kapag may liwanag, makakalakad na ba kayo? So, lalakad tayo. Pupunta tayo sa isang paborito ng mga bata. Ano kaya? Ito. Gusto mo yan. Alam ko. Sino gusto pumunta dyan? Sabi ko na eh. Gusto ng mga bata ang playground. Kapag sundan mo yung liwanag, makakapunta ka sa kasiyahan. Masaya ba dyan? Masaya. Kasi gusto talaga ng mga bata yan eh. Liwanag. O sige, tingnan natin. Nakikilala niyo ba yung kwentong ito? The Three Wise Men. So, anong ginawa nila? Anong sinusundan nila? Liwanag! Sinusundan nila yung liwanag. Ano kaya yung liwanag na yun? Dahil kay Jesus, ano yung liwanag na yun? Sinundan nila kasi meron daw special silang pupuntahan. Sinundan ba nila? Sinundan nila, lakad sila, lakad. Pagkalakad, eto. Sino nakita nila? Ang galing nga! Naikwento na ba sa inyo ng ate at kuya yan? Lagi yan, pagpasko! Pagpasko, laging kwento yan. Matthew 2:9-10. When they saw the star, they were overjoyed. Masaya. Paano masaya?
Yan. One more. Paano maging masaya? Yung bang nararamdaman nyo pag nandun kayo sa laruan, ganun dapat. Eh itong 3 wise men, kasi there is something na makikita nila sobrang special. Sinundan nila at nung nakita nila si Jesus, sila ay nasiyahan. Sila ay masaya-masaya. Sino sa inyo gustong makita si Jesus? Oh. Alam niyo ba, hinihintay tayo ni Jesus sa langit? Wow! Hindi porket namatay ka, makikita mo na si Jesus. Di ba dapat kaantay po mamatay para pumunta sa heaven? Antayin mamatay para mamunta sa heaven. Huwag mo na antayin. May mga taong mamamatay, bubuhayin, dadalhin sa langit. Meron namang buhay. Pagdating ni Jesus, dadalhin sa langit. So, hindi lahat patay. Ay, hindi gagawin angel. Tayo ay tao eh. Iba yung angel. Iba rin tayo, no? So, may buhay, dadalhin sa langit. May patay, dadalhin din sa langit kasi mabubuhay yung patay. Kapag na kay Jesus, pag wala kay Jesus, pag buhay ng mga patay, wala kay Jesus, kay Satanas yun. Kilala yung Satanas? Ang doon sa impyerno. Kaya ang gagawin natin ay maging ito. Sino ang adventurer? Taas ang kamay. 8 years old pababa ang edad. 8, 7, 6, 5, 4. Ayan. Kapag kayo ay nagpatuloy sa pag-aaral ng adventurer, kagaya nito, yan. Nakikita niyo dalang bata? Ganyan kayo. Taas na, tayo nga yung mga adventurer. Ayan. Ayan. Kayo mga bata. Ayan. Kailangan meron tayong susundang liwanag at yan ay liwanag patungo kay Jesus. So, sige, upo na kayo. Thank you. 7. So, paano magiging, ito, yan. Magkakaroon dapat kayo ng ganyang uniform. Oh, white, kagaya nito, kagaya ni Ate Mi, oh. Mayroon kayong ganito. White. Tapos, dito ay blue. Oh, blue. Di black. Ito ay sa amin ay green. Ay, magkakaroon tayo yan. Magkakaroon din kayo ng ganito. Pag tuwing Sabado ay nag-aaral kayo ng salita ng Diyos. Gusto niyo ng ganito? Yan ay mga natutunan natin na mga skills, mga talino na binigay sa atin ni Jesus. Ilalagay natin yan. Pag kayo ay masipag umattend ng adventurer at pathfinder at master guide, kayo ay bibigyan ng ganito. Kasi very good kayo. Oh. Paano magiging very good? Sino na marunong magsuot ng damit? Oh. Sino marunong maglaba? Ako! Magsampay? Ako! Ayan. Magtiklop? Ako! Maglinis ng bahay? Ako! Magdilig? Ako! Ayan. Magturo ng kapatid? Ako! Ayan. Maglinis ng mga pinaglaruan? Ako mga ate, kuya, sila daw ha. Nakita niyo, nagtaasan ng kamay. Sasabihin natin kay mama at papa kung talagang ako kayo dyan ha. Yan, magiging ganyan na tayo. Pag naging ganyan tayo, yung light na sinusundan natin ay dapat pupunta sa atin. Hala, tayo maging light. Yung light papasok sa atin. Ganun ba yun? Okay. Ano yung light na yan? Yan yung mga kabutihan, tinaas nyo ng kamay kanina. Ito. Be the light. Kasi sabi ni Jesus sa Matthew 5:14, you are the light of the world. Kapag tayo po ay mabubuti at mababait, magiging liwanag tayo sa ating mga kaklase, mga kaibigan. Di ba? Kapag mabait ka, magiging mabait na rin yung kaibigan mo. Pag masama ka, kaibigan mo, magiging masama na din. Kaya dapat maging liwanag tayo. Pathfinders! Sinong Pathfinders? Tayo! Pathfinders! Attention! Yan, mga Pathfinders. 9 years old to 15 years old. Yan. Mga Pathfinders, kayo ba ay mapagbigay? Kung kayo ay liwanag, kailangan magpagbigay ka. Ano pa? Marunong ka bang magtapon ng basura? Sa tamang lalagyan? Marunong ka bang magsabi ng thank you? Ng please? Ng welcome?
Tinutulungan mo ba si mama at papa? May respeto ka ba sa mga matatanda? Oh, very good. Take your seat. Thank you. Yan ang Pathfinder. Ang Pathfinder ay... Ano to? Ano yan? Ano ginagawa? Punong braso ba yan? Hindi! Kailangan si Jesus ang ating partner. Para maliliwanag, si Jesus ang ating partner. Sinong partner? Si Jesus. Kaya hindi yan labanan, ha? Baka akala nyo yung labanan ay magaganyan na kayo ni Jesus. Hindi. Ha? Kapag kayo ay nahihirapan, naguguluhan, ayan ang partner natin. Si Jesus. Magiging liwanag tayo. Next. Sino ang liwanag? Ayan. Si Jesus. Tayo ay liwanag. Tapos niyan si Jesus ang ating liwanag. O sige, tingnan niya natin. Ang sabi sa John 8:12, I am the light of the world. Anyone who follows me will never walk in the darkness, but will have the light of life. Sino gustong laging maliwanag at hindi na madilim? Yan. Ang kasama dapat natin ay si Jesus. Si Jesus ang ating gagayahin. Kapag si mama at papa ay hindi ginagaya si Jesus, gagayahin ba natin si mama at papa? Hindi. Kapag si kuya ate hindi ginagaya si Jesus, gagayahin ba natin si kuya at ate? Hindi. Sino ang dapat natin gayahin? Si Jesus. Yan. Jesus is our master guide. Ako, si Ate Mi ay master guide. At ang ating mga ate at kuya ay nag-aaral at nagda-training para maging master guide. Kasi gusto na rin nilang sundan si Jesus at maging kagaya ni Jesus. So meron na din silang yellow. Mamaya, kayo ay lalagyan ng ito. Sa adventure, lalagyan kayo nito. Ito ay sumisimbolo na kayo ay gustong sumunod kay Jesus. Okay? So tuwing meron kayong ganito, lagi niyong isipin, kaya ako naging adventurer, ay gusto kong sundan si Jesus. Dapat ako ay maging liwanag. Okay? Ganon din sa mga Pathfinder, lalagyan din kayo nito. Iingatan nyo to, ha? Bawal madumihan. Lalagyan ng pangalan. Bawal mawala. Dahil ito ay importante kapag meron kayong ganito, sinasabi nyo, Jesus, gusto kong sumunod sa iyo. Gusto kong maging alagad mo. Okay? At sa kauli-ulihan, sabi ng Panginoon sa Matthew 28:19-20, gawing alagad ang lahat ng tao. Kaya ang ginagawa ito ng ating mga ate at kuya sa inyo, ay sabi ni Jesus, maging alagad ang lahat ng tao. Tinetrain tayo para maging alagad. Okay lang ba? Pasalamatan natin sila? Okay, tayo kay lahat. Tayo ang ating mga inductees. Pasalamatan natin ang ating mga ate at kuya. Sabi niyo, thank you po, ate and kuya. Ready, go! Thank you po, Kuya! Oh, take your seat. Praise the Lord. So, I am a disciple of God.